feeling mo after 10 years, idol mo pa rin ba sila? 10 years? Yes. Ano na ginagawa ko 10 years from now? Feeling ko, ayoko magsalita ng tapos, pero feeling ko kasi wala na. Kasi, alam ko naman sa sarili ko, kahit hindi ko aminin, dadating din yung time na yung pinakagusto kong group, madidisband. Although maraming dumadating na ibang group na gusto ko din naman, yung parang iba pa din kasi sila yung naghatak sa akin dun sa ano na yun. Iba kasi talaga yung pinakaunang group na nagustuhan mo. Walang papantay dun. Tapos, ano naman yung negative? Kanina positive, ngayon negative. Negative, magastos. Magastos. Tapos yung may time na pagka hindi ko makontrol yung sarili ko, hindi na ako nakakapag-aral, hindi na ako nakakapag-focus. Katulad ngayon. Kamba kasi ng Super Junior ngayon eh. Oo. Tapos yung sa halip na nag-aaral ako, nag-internet na lang ako, naghahanap ako ng updates. Magpa-finals na kami. Yun pa din. Tapos may intake ka pa, nagtatanag ka. Tapos, ano yung mga dahilan kung bakit bumibitaw ka sa pagiging fan girl? Kung bakit ako bibitaw. Oo. Ay, parang mali yung question. Put dito again. Kung bakit ako bibitaw sa Oo. pagiging fan. Oo. Yung magiging pwedeng reason. Yung ano lang, pag na-disband na sila. Yun lang. Pero hindi pa din totally. Siguro magde-decrease yung pagiging active ko sa pagiging fan. Pero kasi sila, pag na-disband sila, alam kong mayroon silang kanya-kanyang kapupuntahan. Merong actor, merong nag-MC, merong nagdi-DJ. Madami kasi silang madami silang segue. Oo. So, hindi lang sa pang-group. If you can turn back time and redo things, gusto mo pa bang maging isang fan girl? Why? Why? Kasi kung meron man siyang negative sa effect sa buhay ko, mas malaki kasi doon yung yung Positive. oo, tapos doon na talaga umikot yung 5 years ko kahit hindi naman as in na gagawa ko ng bagay na babagsak ako sa mga subjects ko kasi wala pa naman akong binabagsak kahit ganun ako. Wow. Tapos masaya kasi talaga, iba. Yung, ayoko namang sabihin na yung, kasi nangyayari talaga, yung parang hindi ko na tinatangkilik yung iba, yung, lalo na dito sa, yung local. Hindi ko na siya, yun din yung issue ng iba. Bakit K-pop pa? Meron namang OPM, ganyan. Yung parang iba kasi talaga eh. Hindi ko din kayang i-explain, pero merong something sa kanila na hindi mo makahanap sa local. Ano yung something na yun? Hindi ko kaya explain. Siguro minsan visual na din, pero yun yung ayokong nangyayari ngayon sa K-pop. Dati, iba kasi yung K-pop ngayon. Yung kung dati, yung K-pop, yung magugustuhan mo siya dahil sa music. Tapos yung K-pop kasi ngayon, yung visual, ganyan. Yung parang in all aspects na, hindi na yung dati na yung Focus K-pop na sa music. tungkol sa music. Hindi na sila ganun. Babago na sila. Nakaka-frustrate din. Okay lang yun si Shaywood. And describe your idol in one word. Wala, paano yun? Okay, ano lang? Psychotic. Psychotic? Bakit psychotic? Ewan ko. Life ruiner. Sige, moving on. Tapos, ano yung reaction mo kapag naging bading pala yung nalaman mong bading yung idol mo? Yung kung malalaman ko na bading siya, tapos bading na siya nung start pa lang, may inis ako. Sobrang may inis. Yung the fact na niya yun, na nilihim niya yun. Isipin mo, yung parang 5 years ko siyang bino-boyfriend sa utak ko, tapos gano'n wala siya. Bading wala siya. Hindi ko kaya. Baka
Magpunta ako sa Korea. Tapos susunugin ko yung nuno sa punso sa tabi ng bahay nila. Tapos siya yung ituturo ko. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Sumahan kita. Kapag may girlfriend naman siya, ano magiging reaction mo? Kung magkaka-girlfriend siya, okay lang. May ano naman talaga siya eh. Sariling buhay naman niya yun eh. Hindi ko naman siya kayang kontrolin eh. Ano ko lang ah. Pag nangyari na, abangan mo na lang. Kasi hindi wala pang nangyayari, kaya wala akong ginagawa. Kapag titigil na siya sa pagiging idol or artist, for example, naging businessman siya, hindi na siya naging, artista. Okay din, para makapag-focus na din ako sa buhay ko. Parang doon na kasi ako ikot. Tapos kapag hindi na sikat ang idol mo, Mas okay sa akin. mas okay sa'yo ba? Mm-mm. Kasi yung kadalasan minsan kapag sumikat yung hindi pa yun nangyayari sa idol ko. Oo. Pero kung wari na, yung pinanood ko na drama, bigla siyang sumikat, aayawan ko na. Kaya yung mas gusto ko pa yung yung underrated siya kaysa overrated. Kasi ayaw mo ng kaagaw. Ah, selfish ako eh. No. Ayan. Nakaka-apekto ba ito sa pagiging nationalistic mo? Sa nationalism mo? Magpapakatotoo na ako. Oo. Kasi yung parang pati yung culture nila, ina-adapt ko. Oo. Yung language nila, inaaral ko. Pati yung food nila. Tapos yung minsan yung, ano tawag dito? Yung mga cosmetics na binibili ko, kanila din. Pero hindi naman yun dahil K-pop fan ako. Kasi magaling kasi talaga sila sa yung yung parang sila yung naging way para malaman ko yung mga bagay na yun. Tapos, message mo sa idol. Ano? Oo, message mo. Message ko? For example, ako si Shiwon. Hindi ko kaya. Penging ticket sa concert. Mayaman kasi siya. Ano ba sabihin ko? Ha? Ha? Sarangheyo. Isang bagsakan. Cut na lang natin. Sarangheyo. Bubuin ko na lang. Oo. Sarangheyo, Cheshiwon.